Good morning mga brad, mga kapatid. Start of the day. Ipakita ko naman sa last video ko kung saan tayo pahinga last night, ano. So, pipilitin nating makarating sa largest truck stop dyan sa I-80 sa Iowa, no. Doon tayo magpapahinga mamayang gabi. And pwede siguro tayong mamasyal or pumunta dun sa truck museum, ano, pagkakaya pa ng powers ko, dahil 1,080 kilometers yung layo na yun. Ewan ko kung kaya ng 11 hours of driving yun. Pag hindi tayo ma-traffic, makakarating tayo doon. Pag hindi, well, mahirap yun. 1,080 in 11 hours of driving. Kung dire-diretso, kayang-kaya. Pero kung may mga traffic sa mga dadaanan natin, like may construction sa mga city, baka hindi natin kayanin, mga kapatid, no? But then somewhat cloudy sa bandarona, no, sa dadaanan natin, pero so far hindi naman umulan magdamag. Current temperature 14 degrees Celsius. Hindi na tayo nag aircon kagabi, no. Patay lang lahat, as in normal lang, ano. And pilitin natin na ma-pick up ng maaga bukas yung load natin pabalik ng Canada, para kasi nasabi nga nila na yung trailer is kailangan safety. Duda nga ako kung kailangan minamadali nila yon, end of the month, ibig sabihin bukas na ang last day nung trailer na yon, ano. Malamang May ang tapos ng safety nun. Hindi ko alam, i-check ko mamaya yung sticker niya sa gilid. And mahirap itakbo yung trailer kapag expired na yung safety niya. Monday pa naman, hanggang Monday pa naman tayo magdadrive, ano. Sunday to Monday. Kasi mag-i-start ako ng Sunday bukas, pag pick up ko, hanggang Monday. Pag Monday, busy ang mga ang mga scale, ano. Lalo na yung papasok ng ng border. At yung mga madadaanan ko, maraming bukas na scale. Sa Minnesota, sa Minnesota na ang aanuan ko, pero dito sa dadaanan ko sa Iowa, may bukas din na scale dyan, dalawa. I don't know. Problema ngayon yun, bakit sa akin nila ipapahila yung expired na yung safety niya. Pero tignan ko bukas pag pick up ko, dahil pag mag-i-expire na yun ng Monday, tatawag muna ako sa opisina. Mahirap madungisan yung lisensya natin, mga kapatid, ano. Well, tuloy-tuloy ang biyahe natin. Meron pang total 1,270 kilometers, ano. Mahaba-haba pang biyahe ito.
kapatid, good morning. Bale, ayan na yung I-80 na world's largest truck, ano, dyan sa left side ko, no. Hindi tayo dyan nagpahinga, no, kasi ginagawa yung shower dun, eh. Dito tayo sa kabilang pilot, so. Tsaka kagabi, sana magpapalipad ako ng drone o kaya pupunta dyan. Umulan naman, ano. And then tumigil din nung gabing-gabi na, so. Hindi na ako natuloy, mga kapatid, ano. Good morning sa lahat. Hindi na ako natuloy dyan. Siguro pagbalik na lang baka makadaan tayo, mga kapatid, ano. Anyways, meron lang tayo naiiwang 195 kilometers sa Morton, Illinois, kung saan pipick upin natin yung ating load ngayong araw, ano, para pabalik ng Canada. Medyo makulimlim, sana huwag umulan, ano, para hindi tayo mahirapan mag-secure ng load natin mamaya. Ida-drop natin yung trailer natin, then pipick upin yung preloaded trailer mamaya dyan sa Caterpillar sa Morton. So magkita-kita tayo doon, mga kapatid. Isang magandang umaga. Tayo sa Morton, mga kapatid, no, pipick up tayo ng isang trailer. Hinahanap ko pa 198. I think nandun, pero ang problema ko, wala akong mapagparkingan ng ano, ng trailer. Walang bakante. Mangyayari nito, yung pipick upin ko, ito pala. Ay, hindi pwede rito. Walang bakante, oh. Walang mapapagparkingan, mga kapatid. Yun ang ano ko, yun, no. So ang gagawin natin, ito park, ayun, pwede sa tabi niya. Yan, dyan tayo mismo magpa-park sa tabi ng pipick upin natin. Yan yung pipick upin natin, eh. Dyan tayo magpa-park. So
kailangan nating umikot muna mga kapatid, ano, kasi pag dito ko kukunin, mahirapan ako, no, alanganin. So pag doon ako manggagaling, bibiluhan ko pa ganun, pasok ako. So ikot tayo, no, hindi tayo pwede ditong kakaliwa na kaagad dito, no. Mabuti kung wala yung sa gitna, pasok tayo dito. So ikot tayo doon, kukuhanin natin dito sa kabila pag ganun. Pag ganun tayo. Ay nako. Buti na lang merong ano, no. Merong pang natirang isang ano, isang slot, or else wala. Eh, madidetect pa rin ng camera ko yung stop sign na yan. So stop ako dito. Malupit tong camera namin eh. So ito yung pipick upin natin na trailer, ito, no. Yan. Diyan tayo sa tabi niya magpa-park. Dito natin kukunin. Tapos doon, diretso tayo doon. Pag nasilip na natin yung spot natin, dito tayo kukuha. Yun, sisilip na natin yung parking space natin, ano. Iingatan na lang natin itong mga to, itong mga nasa gilid, ano. Pipitik-pitikin na lang natin kasi baka sasabit tayo dyan. Tapos yung nasa kanan, meron din diyang crate sa kanan, ano. Pero dinesign na nila yan para saktong parkingan. Ayun, no. Pasok na yung likod natin mga kapatid. I-straighten na lang natin yan. Sa harap, pasok na yung harap. Okay. Ayun. Pasok na. Sa kabila, pasok na rin. Dahan-dang tayo mga kapatid. Nating to rush. Stetin na lang natin. Ayan, stetin natin. Yo, pasok na mga kapatid. Sagadin natin yung dulo. Yeah. So far so good. So dito na tayo mga kapatid, ano. I-drop natin to, kukunin natin yung trailer diyan sa kanan natin. Then strapan na natin, i-secure natin para larga na tayo. Chainan ko na, no, yung load kasi kanina walang sumasagot sa call ko, no. Nabanggit ko na yung trailer natin bukas wala nang safety, ano. And tinawag ko sa dispatch tsaka sa safety department namin, walang nagre-reply. Nag-text ako, sumagot yung dispatch. Ang sabi sa akin is go as far as I can, ano, today, balik ng Canada. But then aabutan pa rin ako sa daan na yung trailer ko wala nang safety, ano. And it's a big issue kapag ang equipment na ino-operate mo is walang safety, meaning hindi certified na safe siya, hindi na check na safe siya tumakbo sa US at Canada highways, ano. So big deal yan. Kapag nahuli ako, meron akong pananagutan dahil ako ang driver, ano. So ipinapasa ko yung pananagutan na yon sa safety department namin, ano. Sa dispatch sinabi lang sige mag-drive ka, pero of course ang safety department ang mananagot, ano, just in case mahuli ako, no. And then of course ako dahil ako ang driver. So tumawag na, nag-return call ngayon yung safety department namin. Ang sabi, wait lang daw, ano. Tatawag siya, no.
i-check niya kung anong pwedeng magawa. So ngayon kasi dito Sunday, walang mga trabahador, ano, walang magta-transfer ng load sa ibang trailer, ano. Hindi pwedeng pwede sanang i-transfer dito sa trailer na dala-dala ko, no? Or pwede akong humila ng ibang trailer na meron ng load, ano. Babalik ako dun sa security, papalitan yung paperworks, no? Pwedeng gawin, mangyari yun. So hindi ko alam kung hanggang anong oras ako maghihintay rito sa kanilang advice kung ano ang pwede kong gawin, ano. I'm sure hindi nila isasapalaran, ano, kasi naipasa ko na yung responsibilidad sa kanila, no, na-inform ko sila na yung trailer ko is expired na, no, mag-i-expire na ngayong araw na to. So ito yung load natin, mga kapatid, ano. Ikutan lang natin na ano ko na yan. Nag-check ko na lahat. Lights, brakes, yung mga lug nuts niya, no, na nakapag pre-trip na tayo. Okay lahat yan, walang problema. So ang advice sa akin na sa opisina, no, kanina bago ako bumaba, pupunta daw ako sa labs, ganon. Advice daw ako kung saan ako pupunta para ipa-safety yung aking trailer, ano. So let's see, hintayin ko na lang yung advice na total. Meron pa naman ako ngayong araw na to, no. Pwede pa rin na umabante ngayon, ano, na mag-drive ako, na hila-hila ko yung trailer na yan kasi hanggang ngayong araw, hanggang 12 AM, actually 11:59 PM, wala na, hindi na pwede yung trailer na yan sa US Highway, ano. So kita-kita tayo sa daan, mga kapatid. Isang magandang umaga. Ayan, good afternoon mga kapatid. Nandito na tayo sa yard namin sa Winnipeg. Na-unchain ko na. Nababa ko ng landing gear. Nakuha ko na lahat ng tarp ko. No, nabunot ko na yung lock ng kingpin. Glad hands, pigtail. Kuha ko na lahat. No. So, ibababa to dito dahil meron itatransfer nila yan sa ibang company, no. Kumbaga sinasubcon nila yan kasi Super B, mas makakatipid sila, kikita sila. Supposed to be pwede ko yan dalahin, no, sa Mildred Lake kasi 43,000 pounds yan, tatlong yan. Pero hindi nila pinadala sa akin kasi mas mahal ang bayad sa akin, sigurado. Pag ako nag-deliver niyan doon from Mildred Lake pababa ng Edmonton, empty ako, babayaran pa uli nila ako. Pero pag pinasubcon nila yan, Super B, makakapag-load sila ng 6 na ganyan hanggang 7 piraso, no, parehas ang bayad, pero wala na silang babayaran sa empty mods, ano. Baka nga mas mababa pa yung bigay nila, no, pinapasubcon nila yun. So Lunes na Lunes, ano, I mean Martes na Martes pala, hindi, Lunes pa lang ngayon. Nalilito na ako sa araw, mga kapatid. Marami nang binabang mga loads, ano. Ayan, oh. Ito binabang load din yan, yun, ito, tapos yung sa akin, ano. So maraming itatransfer na load, ano, sa ibang trailer. Ayan, wala nang opisina, sarado na. Maghihintay tayo ng advice kung saan ang susunod dating load, ano. But for the meantime, bukas ng umaga ipapalinis natin si Alex, ano, ipapakondisyon natin. Kung meron akong kailangang kumpunyuhin, kagaya nitong, ano, ito hindi naglalak, ayusin natin to. Ito hindi naglalak, itong left side. And then yung chip dun sa sa salamin niya dun sa taas, ayun, ayusin din natin yan. Ayan, narinig nyo, gumagana yung aircon niya, no? Patay ang makina, battery operated, ano? Kasi mainit, para pag panik ko doon sa taas, medyo malamig. So doon natatapos yung load natin, ano. Bale
from Calgary, pumunta tayo ng British Columbia. Pupick up tayo doon ng lumber na dinala natin sa Denver, Colorado. And then from Denver, Colorado, nag-empty tayo papunta ng Morton, Illinois. Pinick up natin tong load na ito. And then from Morton, Illinois, papunta rito sa yard namin, ano. So total of, ayan yung computing ko, no, 32 42 5,000 6,500 kilometers, mga kapatid, ano, yung isang ikot ko, no. So naubos ko halos yung 70 hours ko. Naiwan na lang is 20 minutes sa isang buong linggo. 6,500 kilometers, ano. 1 week na biyahe natin yan, mga kapatid. So maghihintay tayo uli ng load natin pabalik ng US. Iikot na naman tayo. And tuloy-tuloy lang yung ating biyahe, mga kapatid, ano. Let's see kung masusundan ko pa to, madudugtungan ko pa tong video na to, dahil along the way di na ako nakapag-video kasi umuulan, ano. Kaya dito na ako nakapag-video ngayon sa yard. Anyways, I think dadagdagan ko pa to kasi masyadong maiksi to. Kasi nag-video lang ako dun sa pinag-pick upan ko dito, no. Then ayos naman na yung trailer, walang naging problema, nakabalik ako dito. So yun lang muna, mga kapatid, ano. Kita-kita tayo sa susunod na segment ng video na to. Isang magandang araw. Good morning, mga brad, mga kapatid. Fast forward tayo sa araw na to, kung saan malapit na tayo sa delivery location natin, pabalik dito sa US, sa Illinois, ano. Meron tayong load na, it's a tarp load. Ano siya, motor traction wheel set, no. Kumbaga sa tren siya, parang motor, left at the traffic light. Motor siya ng ano, no, ng tren, ano, mga kapatid, ano. Motor siya ng tren na naalala nyo yung hinohol ko na mga gulong ng tren. Ito naman may kasamang makina siya, pero electric siya, mga kapatid. Electric motor with wheel set, mga kapatid, ano. So nandito na tayo, malapit na tayo sa ating delivery location, mga kapatid, ano. In 1 kilometer, turn right on West 73rd Street. Around 3 kilometers na lang. Walang masyadong naging video nung in transit ako papunta rito dahil may mga inasikaso ako na paperworks. May mga seminar, orientation akong inatinan, ano. Online lang naman yon, kaya nabisi ako. May mga exam yon, ano. Kaya nabisi ako. Konti na lang, mga kapatid, at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga pinaggagawa ko, no, para makita nyo. Oh, ano to? Terminal ng FedEx dito siguro sa Chicago area. Malapit ako sa Chicago, Bradford to. Bradford, Illinois, ano. In 600 meters, turn right on West 73rd Street. In 1 kilometer, turn right on South Narragansett Avenue. So pasulpot-sulpot dito mga sasakyan, mga kapatid, ano. Kasi rush hour, mabibigla ka na lang, bigla na lang mayroong sasakyan sa gilid mo, no.
kailangan talaga ano, pay attention ano mga kapatid. Do industrial area to ng mga kapatid, eh nagpapasukan na yung mga ano, empleyado nila. Kaya mayroong ano, merong fire department. Pag ganyan, slow down ka, punta ka sa kanan, ano, mag slow down kasi they have all the right of way, ano. Police, In 600 ambulansya. meters, turn right on South Narragansett Avenue, then take the second left. Kung sa tingin mo naman na kaya mong tumigil, ano, yun ang purpose mo, bigyan mo ng ano, yun ang goal mo pala, I should say, eh bigyan siya ng way and then slow down sa right side safely, you know. Wag yung abrupt na bigla kang may nakita ka na ano, yung mga ibang kotse ganun eh, pag may nakitang ganyan na ano tumitigil bigla, hindi nila iniisip yung nasa likuran nila. Kung Turn right at the stop sign, then take the second left. so kakanan kasi tayo dito, merong ano, tigil muna tayo dito dahil may bombero sa likod ko eh. So papadaanin muna natin siya, no. Ayan, may bombero. Tamo, tumigil din yung nasa harapan. Tigil lahat yan mga kapatid. Ganyan ang ano nila dito. Pag mayroong emergency vehicle, tigil lahat. No? Hindi pwedeng hindi ka titigil mga kapatid. Ito, kukunin na natin tong gitna dahil sharp turn, ano. Tsaka tayo titigil. Nagbigyan na ako ng body natin kasi sharp ito eh, very sharp. Ayan o, kaano sabit tayo dun sa ano, sa tawag dun, sa gutter, ano. So mukhang hindi Turn naman left at the stop ano, sign, then take the third right. hindi naman mukhang busy tong area na to, no. Sabi kasi nung tropa natin, eh sa kalsada lang daw ako mag-a-antarp, ano. So yun ang gagawin natin mga kapatid. Mag-a-antarp tayo sa kalsada. Yun, maganda yung street dito, no. Industrial area to, so hanggang problema kung gigilid tayo sa gilid ng kalsada, no. Ito na yung company sa left side ko. Ito yun eh. Pero baka daw hindi ako dito i-unload, no? Baka daw hindi dito. So Turn right. tanungin ko, ito yung mga wheelset to. Pupunta ako ng opisina, tatanong ako, no, saan nila ako i-unload, ano. Ito, gilid lang ako dito. Hindi naman busy street to eh. I think pwede ako dito. Ito, shipping, oh. Shipping, sabi niya, oh. So gilid ako dito mga kapatid at tatanungin ko kung saan nila ako i-unload, ano. Babalik ako mga kapatid. Mga kapatid, ano, atras tayo dun sa dock nila, no.
natin ng right angle mga kapatid, ano? Sunod natin ng konti. So okay na mga kapatid, ano, hintayin na lang natin na ma-unload tayo, and then pupunta na tayo sa susunod nating pick up pabalik ng Canada. Isang magandang umaga mga kapatid.